Tell me, Richie, are you telling the truth? Totoo bang pinatay si Era at di siya nagpakamatay? Usyoso ni Dexter habang kinukumutan si Agatha. You heard it. Wala akong mapapala kung magsisinungaling ako, di ba? Saad ni Richie habang natungga sa hawak niyang kopita. Umapo si Dexter sa Finavian Italian Ines recliner chair at pagkatapos tinasang kanyang dalawang paa na tila ba siya ay nasa sariling bahay niya. Sinanyasan naman ni Richie ang kanyang tauhan na bigyan ng kopita si Dexter at pinagsari ng Felton Roas, Cornish Point, Pinot Noir. Mahilig ka pala sa black wine. Pahayag ni Dexter habang pinagmamasdan ng alak sa kopita. Tumango lang sa kanya si Richie. Anong balak mo kay Agatha? Bakit mo siya tinutulungan? Direktang tanong ni Dexter bago lumaklak ng alak. Tumango si Richie at lumapit sa walang maring na si Agatha. Gaya mo, nangako rin ako kay Tito Herbert na poprotektahan ko si Agatha sa mga taong gustong manghamak at manakit sa kanya. I owe him a lot. He taught me things na hindi kayang gawin sa akin ng sino man, na hindi kayang pantayin ng kahit anong kayamanan. Nakakalungkot dahil namatay na kaagad siya. Pinataw ni Richie ang goblet sa ibabaw ng mesa at kinuha sa kanyang bulsa ang lighter at sigarilyo. Don't tell me dito ka maninigarilyo sa harap ni Agatha. Dexter raised his eyebrows. Nahiya bigla si Richie kaya naman bumalik siya sa kanyang bulsa ng lighter at sigarilyo. Vape, ayaw mo? Nakangiting saad ni Dexter habang inaabot kay Richie ang kanyang vape. No thanks, I only smoke cigarette. Kinuhang muli ni Richie ang kanyang kopita at sinalinan to ng alak. So, who's the killer? Lumagok muna na isa si Richie bago niya sinagot ang tanong ng kanyang kaibigan. My ex-girlfriend. My lunatic ex-girlfriend. Bumagting ang paa ni Richie at lumakad papunta sa kanyang table. Yumuko siya para buksan ang vault sa ilalim ng kanyang mesa. Nang bumalik siya, meron siyang hawak na litrato at yun ang iniabot niya kay Dexter. Namilog ang mata ni Dexter na makita niyang babae sa litrato. She is your ex? Tila hindi makapaniwalang usa ni Dexter. Janice Montero, that's her name. After stealing my money, she studied nursing and escaped from me. She is an orphan and her charm is extraordinary and maging ako'y nalinlang niya. Her angelic face is already a warning about her capabilities and venomous beauty. Tumangging muli ng alak si Richie. Habang inaalalang nakaraan nila ni Janice, she's Gavin's ex-fiancé. Mahinang sambit ni Dexter. Alam ko, we need to contact Gavin because he's in danger. No need. I mean, para saan pa? Mahal nilang isa't isa. Siguro naman hindi siya sasaktan ni Janice. Did you say it because you love Agatha? Natigilan si Dexter sa sinabi ni Richie. Dexter, hindi mo kilala si Janice at di mo alam kung anong tao sa likod niyang taong nagpoprotekta sa kanya. Kailangan natin mabalaan si Gavin bago pa tuluyang malaso ng utak niya. Isang tabi muna ang pagkainis mo sa kanya. Tandaan mo ang tinuro sa atin ni Tito Herbert, saving life first before anything else. Nilagok ng lahat ni Richie ang alak sa kanyang kopita pagkatapos kinuha niya ang kanyang cellphone. Lumabas siya ng silid dahil meron siyang tatawaging importante. Agatha, you should take a rest for a while. Kami na muna ni Richie ang bahala sa lahat. Pag malakas ka na, tuturuan na kitang magjudo at humawak ng barel. Malakas ang kutob kong malaking taong makakalaban natin. Pag malakas ka na, tuturuan kitang magjudo at humawak ng barel. Malakas ang kutob ko. Nakatulog na si Dexter sa Finavian Italian Ines recliner chair. Wala pa ring malay si Agatha samantalang si Richie naman abala sa pag-trace ng number ni Gavin. Pinapahanap na rin niya ang kanyang mga tauhan si Gavin. Janice, you ruthless brat. Mapapasa kamay na rin kita. You will be mine again and I will make your life miserable. Pagbabayaran mong pagtatraidor mo sa amin ni Papa, sisiguraduhin kong kamumuhian ka ng lalaking mahal mo. I will befriend Gavin so that I can destroy your relationship little by little at sa bandang huli. Kapag hindi mo pa rin ako inibig, I will kill Gavin. Paikutin ko kayong lahat sa aking palad. Magsisimula akong paglaruan ng mga buhay ninyo. Isang malakas na tawa ang nag-echo sa private room ni Richie sa loob ng Palace Costa. Kaibigan niya si Agatha at Dexter kaya't di niya sasaktan ang dalawa. Tutulungan niya si Agatha ang maghigante kina Karina at Del Mundo para mabayaran ang utang na loob niya kay Don Herbert. Tayong si Gavin at Janice lang ang may pakay niya. Unti-unti minulat ni Agatha ang kanyang mga mata. Kumikirot ang kanyang ulo at di niya mapigilan ang di dumaing dahil dito. Nagising naman agad si Dexter na maramdaman niya. Gumagalaw na si Agatha. Inalalayan niya si Agatha para makasandal sa headboard ng kama. Kamusta ang pakiramdam mo, Agatha? Nag-aalalang tanong ni Dexter. Don't worry, I'm fine. Masakit ng ulo ko pero apart from that wala naman akong nararamdamang iba.
Kumuha si Gavin ng tubig sa refrigerator at inabot yon kay Agatha. Thank you. Dahan-dahan ininom ni Agatha ang tubig sa baso. Anong gusto mong kainin? Nagbagong ihip ng hangin nang biglang hanapin ni Agatha si Gavin. May balita ka ba kay Gavin? Pwede bang tawagan si Manang Iska? Itanong mo sa kanya kung nandun ka sa bahay namin ni Gavin. Gusto ko magpasalamat sa kanya sa pagdadala niya sa akin sa ospital. Nagbingi-bingian si Dexter at bigla sinubuan ng ubas si Agatha. Di na magawa magsalita ni Agatha dahil sunod-sunod ang subo ni Dexter sa kanya ng ubas. Pinandilatan niya na mata si Dexter ngunit hindi na nasindak ang binata sa ginawa niya. Tumigil lamang sila sa ginagawa nila nang biglang pumasok sa salid si Richie. Natagpuan ng mga tauhan ko si Gavin. Nalaglag ang ubas sa bibig ni Agatha at gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan mong pasukin ang teritoryo ng kalaban para naman makakuha ng mga importanteng impormasyon na maaari mong malaman magamit laban sa kanya. Maotoridad na sabi ni Emil kay Gavin. Boss, sino bang tinutukoy mo? Kunot noong tanong ni Gavin. May ex-boyfriend. Napatingala si Gavin sa hagdan nang marinig niyang boses ng babaeng mahal niya. Janice, mahinang wika ni Gavin. Bakit ka nandito sa Palace Fuego? Ano ba ang koneksyon mo kay Boss Emil? Magkasunod na tanong ni Gavin kay Janice. Lumapit sa kanya si Janice at ipinulupot ang kanyang kamay sa leeg ni Gavin. Yan ba talaga ang una mong sasabihin sa akin matapos natin di magkita ng halos 7 buwan? Mapang-akit na saan ni Janice. Umukit ang magandang ngiti sa labi ni Gavin. Hinila niya papalapit sa kanyang katawan si Janice. Tilitigan niya ng diretso sa kanyang mga mata si Janice bago maling nagsalita. I miss you, Janice, so much. Nakalimutan ng dalawang nasa harapan nila si Emil. Buong pagmamahal nilang hinalikan ng isa't isa. Ahem! Ahem! Napatawa si Gavin at Janice sa ginagawang iyon ni Emil. Uncle naman, panira ka ng moment eh. Reklamo ni Janice na ngayon nakayapos na sa bewang ni Gavin. Uncle? Naguguluhang tanong ni Gavin. Tamango lang si Janice at ngumiti. Nalaman ko lang din na may uncle pala akong ubod ng yaman itong nakaraang buwan. Pagsinungaling ni Janice. Wag na wag mong paiyakin ang pamangkin ko. Rivas, dahil oras na mabalitaan kong sinaktan mo yang si Janice, ipapabugbog at ipapapatay kita sa mga tauhan ko. Uncle, tinatakot mo naman si Gavin eh, wag ganun. Nagigising usal ni Janice. Malaking lalaki si Emil. Meron siyang mahabang buhok at balbas na kasing itim ng uling. Ang kanyang tingin ay nakakasindak, ngunit ang paraan niya ng pagsasalita hindi makapagtanim ng takot sa taong kausap niya. Uncle, pwede bang masolo ko muna si Gavin bago mo siya papuntahin sa kuta ng mga Costa? Please? Hindi naintindihan ni Emil ang request ng kanyang pamangkin na si Janice. Abot tinga naman ang ngiti ng dalaga. Ako lang bahalang mag-discuss kay Gavin kung ang dapat niyang gawin at kung sinong daong dapat niyang pakisamahan. Pagbobolontary ni Janice. Sige, may tiwala naman ako sa iyo eh kung ano dapat niyang gawin. Don't forget to tell him about the highlights of our plan. Pagkasambit noon ni Emil, umalis na siya ng Palace Fuego at wala nakakaalam kung saan siya tutungo. Masayang-masaya naman sina Gavin at Janice dahil magkakaroon sila ng oras sa isa't isa. Agad hinila ni Janice si Gavin patungo sa kanyang silid sa Palace Fuego. Di pa man sila nakakarating ng silid, panay na ang kanilang pagkahalikan. Gavin, did you really miss me, Janice? Kapwa naghahabol sa hininga ang dalawa. Yes, tugon ni Janice. Then why didn't you contact me sa kahit anong paraan? Lumayo ng bahagya si Janice kay Gavin at sumimangot ang kanyang mukha. Kino-question mo ba kung gaano kita kamahal at kung gaano kita na-miss, mahal? Hinila muli ni Gavin palapit sa kanyang katawan si Janice at bumulong. I'm sorry, mahal. Nagtatanong lang naman ako eh. Hinawakan ni Janice ang kanyang kaliwang kamay at tinigid papunta sa loob ng kanyang silid. You own me, no one else? Sorry kung natakot ako sa maaaring gawin ng asawa ko. I'm certain that I really miss you, Gavin. Nanunubig ang mga mata ni Janice habang inaalis niya ang itim na fitted dress na suot niya. Tayong undergarments na nang iniwan niya sa kanyang katawan. Napaawang ang labi ni Gavin habang nakatingin sa katawan ni Janice. Nilapit niya ang bewang ni Janice sa kanya. Niyakap ni Gavin si Janice at tinaplos ang pisngi nito. Nakagat ni Janice sa ibabang labi habang mapang-akit na nakatitig sa kanya. Tuluyan na tong nawala ni Gavin at agresibong hinalikan si Janice.
sobrang na-miss na nila ang isa't isa at makikita kung gaano nila kagusto ang isa't isa. Napasinghap si Janice nang bigla tumigil si Gavin sa pagpapaligaya sa kanya. Gavin, may problema ba? Nagtataka niyang tanong. I am sorry, Janice. I think naiihi ako. Tumakbo si Gavin patungo sa direksyon ng banyo. Naiwan niya si Janice sa kama na tulala at dismayado sa kanyang ginagawa. After he sent some shivers and electricity in her spine, he left her hanging, wanting for more. Gavin, ano bang pumasok sa kokote mo at iiwan mo roon sa Janice? Hindi ba't miss na miss mo na siya? Bakit ka tumigil? Bakit ka umurong bigla? Gavin thought to himself. Sinabunutan niya ang kanyang sarili matapos niyang iwan sa ere si Janice. He could feel her dismay as he looked her in the eyes. Binuhay niya ang shower at naligo. Tumayo ang kanyang mga balahibo. Sa sobrang lamig ng tubig, ngunit hindi niya nininda. Umupo siya sa sahig sa harapan ng banyo. Mahal, okay ka lang ba? Hindi nakasagot si Gavin at nagpa siyang ituloy ang paniligo niya, ngunit taking gulat niya nang biglang pumasok sa loob ng banyo si Janice. Mabilis pa nitong sinakap ang kanyang mga labi. Pinaramdam ni Janice ang kanyang pananabik sa kanya. Hindi na malaya ni Gavin ang pagpatak ng kanyang luha dahil sa tubig na nagmumula sa shower. I'm sorry, Janice. Hindi ko na kayang sumiping sa'yo dahil si Agatha nang nilalaman ng puso at ng isipan ko. Gavin reflected to himself bago niya itinulak si Janice na siyang pinagtakang lalo ng kanyang dating kasintahan. Pagod lang siguro ako. Mahal, halika na. Matulog na tayo. Kinuha niya ang bath towel at tinapis sa kanyang sarili. Naiwan si Janice na umiiyak sa loob ng banyo. Mahimbing na natutulog si Gavin. Samantalang si Janice panay naman ang pag-iyak habang nakatitig kay Gavin. Mahal mo pa ba ako? O may nilalaman ng iba yung puso mo? Humihikbing bulong ni Janice. Kung hindi na akong laman yan, kung nawala ng pagtingin mo sa akin sa maikling panahon na hindi tayo nagkasama, huwag kang mag-alala. Ipaparamdam ko pa rin sa iyo kung gaano kita kamahal. Ipaglalaban ko yung pagmamahal ko sa iyo kahit na unti-unti ka nang bumibitaw. Nanlalabo man ang paningin ni Janice dahil sa kanyang mga luha, malinaw pa rin niyang nakikita ang imahe ng lalaki na mahal niya. Hindi ko hahayaang mapahama ka. Alam kong pinapaibig ka lang ni Agatha para ipaghiganti ang pagkamatay ng best friend niyang si Era. Aaminin ko, mahal, na nagigilty ako. Dalisa ako sa dahilan kung ba't kinitil ni Era ang buhay niya. Ilang buwan ko rin siyang napaniginipan buhat ng araw na yon. Nakita ko kung paano siya natumba noon. Nakita ko rin na nagkalat ng mga gamot. Akala ko kasi nakamove on na ako pero hindi. Kinakain na ako ng konsensya dahil pumatol ako sa lalaking meron ng kasintahan. Lahat tiniis ko, Gavin, kaya hindi ako makakapayag na basta kanilang mawala sa akin. Pinunasan ni Janice ang kanyang mga mata at pagkatapos, inayos ang buhok na natutulog na si Gavin. Hinalikan niya to sa pisngi at noo at pagkatapos niyakap to na mahigpit. Mahal na mahal kita, Gavin Rivas. I will do everything just to earn your love. I'm going to love you for the rest of our lives. Isang malakas na tunog ng whistle ang nagpabalikwas kina Gavin at Janice sa higaan. Kinusot nila ang kanilang mga mata at nasumpungan nila si Emil sa kanilang harapan. Akala ko, madadatan ko kayong walang saplot. Dinig na dinig pa sa kwarto ang malakas sa tawa ni Emil. Tiningnan ni Janice nang diretso sa mata si Gavin, ngunit iniiwas ni Gavin ang kanyang tingin. Boss, ang aga mo namang mamukaw. Inaantok pa ako eh. Paberong reklamo pa ni Gavin. Klaseng napalaban ka kagabi sa aking pamangkin ano? Namula ang pisngi ni Janice sa tinura ng kanyang uncle. Samantarang napakamot naman sa kanyang batok si Gavin. Hindi nila masabing make-out session lang ang nangyari sa kanila kagabi. Uncle, napaka-prangka mo talaga. Natatawang sad pa ni Janice. Anyway, naparito ako dahil pauwiin ko na si Gavin sa kanila. Inalis ni Emil ang kaniyang sombrero at tumithit ng sigarilyo. Is this about our plan? Hindi po pwedeng next week na lamang. Namiss ko si Gavin at kakakita lang naming dalawa. Paghihiwalayin mo na agad kami? Tumawa na malakas si Emil. Alam niya na mahal ng kanyang pamangkin si Gavin pero dahil sa nalaman niya, hindi niya ito mapagbibigyan. Kailangan na umalis ni Gavin dito sa Palace Fuego. Janice, kumilos ng ex-boyfriend mo at hindi ko alam kung ba't bigla niyang pinapatrace ang location niya na mahal mong si Gavin.
Aminin mo nga sa akin, Gavin, may atraso ka ba kay Richie Costa? Nagsalubong ang dalawang kilay ni Gavin sa tanong ni Emil. Richie Costa? Oo, si Richie Costa ang ex-boyfriend niyang si Janice. Siya ang bagong leader ng Constantfinity. Pumalit siya sa kanyang ama at isa siyang ganap na mafia boss, katulad ko rin. Pahayag ni Emil habang tinatapik-tapik ang kanyang malaking tiyan. Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Saad ni Gavin habang napapaisip. Lumapit si Janice sa kanyang Uncle Emil at inakbayan ito. Don't tell me na hindi pa rin nakaka-move on sa'yo si Richie. Baka kaya kanya pinaghahanap dahil nalaman niya ikaw ang bago niyang kinahuhumalingan. Kinindatan ni Janice si Gavin. Napahinto ang kanilang usapan na may tumawag sa cellphone ni Emil. Lumabas muna siya ng kwarto ni Janice para kausapin ang tumawag sa kanya. Gavin, sigurado mo ka bang kaya mong pasukin ang kuta ng mga Costa? Pwede ka pang umatras. Ako nang bahala sa'yo. Makikinig sa akin si Uncle. Nag-aaral lang sambit na Janice. I need to do this para makabayad sa mga pagkakautang ko. Hindi ko to ginagawa para sa uncle mo at mas lalong hindi para sa grupo. Ginagawa ko to para sa sarili ko, para makalayo na ako sa mga kamay ni Emil. Agad silang tumahimik nang bumalik na si Emil. Nakangiti to habang pinagmamasdan si Gavin. Malakas din palang karisma mo, bata. Nakangiti nitong komento. Nagtinginan sina Janice at Gavin dito dahil sa tinura na yon ni Emil. Inahanap ka para ni Richie dahil niningin sa kanya ng kababata niyang sa De Vera? Nanlaki ang mata ni Janice at agad din nila palabas ng silid ng kanyang uncle para kausapin na masinsinan. Uncle, iba na lang ipapadala mo sa kuta ni Richie. Wag na si Gavin. Please, Uncle. Pagmamakaawa nito. Janice, I'm sorry dahil buo na ang desisyon ko. Ginagawa ko to para sa grupo. Sana mo unawaan mo. But Uncle, hirit ni Janice. No more buts, Janice. Kalmadong wika ni Emil. What are you going to do kapag tuluyan ang nahulog si Gavin kay Agatha? Uncle, si Gavin na lang ang meron ako at ikaw. Please don't do this. Iba na lang ipadala mo doon. Tumaas ng bahagya ang boses ni Janice na siyang kinalaki na mata ni Emil. Kung totoong mahal ka ng lalaki yon, kahit saan siya mapadpad, walang magbabago. Huwag mong hawakan sa leg si Gavin. Sige ka. Baka sa sobrang higpit ng hawak mo, masakal siya at tuluyang makawala sa mga bisig mo. Hawak-hawak ni Emil ang kanyang malaking tiyan habang nakatitig sa kanyang pamangkin. Na makita niyang umiiyak si Janice ay agad siyang nahabag dito. May nangyari ba kagabi na hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ni Emil habang hinahaplos niya ang mahabang buhok ni Janice.